Hilig na raw ng presidential candidate na si Mayor Rodrigo Duterte na magbiro sa kampanya. Pero ang isa sa mga video na umano'y pagbibiro niya, inuulan po ngayon ng samut-saring batikos. Ito mga kapatida, sa naturang video, ikinikwento po ng alkalde ang tungkol sa pang-hostage ng isang grupo ng mga preso sa Davao Penal Colony noong August 1989. Binihag daw ng mga ito ang isang grupo ng mga misyonaryo kabilang na ang Australian missionary na si Jacqueline Hamil. Ayon po kay Digong, halinhinang ginahasa ng mga hostage taker ang mga bihag pati si Hamil. Nang hinayang daw siya nang makita kung gaano po kaganda ang biktima. Pabiro niyang banat, dapat ang mayor muna ang mauna. Umani naman ito ng tawanan sa audience. Paglabas, binalot, tinigdan ko yung mukha. Parang si parang artista sa Amerika na maganda. Sayang. Ang napasok sa isip ko, ni-rape nila. Pinagpilahan nila na doon. Nagalit ako kasi ni-rape. Oo, isa rin yan. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mayor. Ito siguro yung nakapagpainit talaga mga kapatid sa mga ulo ng marami nitong nakaraang weekend. Dahil dito naging talaga ang bilis, especially yung atensyon. Actually, it's a perfect time na ilabas mo yung video na ito. Yes. Lalo na kung nangunguna ang presidential candidate na si Mayor Digong, diba? Kaya pinanood ko, talagang inulit-ulit ko panoorin yung video Tinignan ko kasi pinanood ko rin yung nakapost sa Facebook account, official Facebook account ni Mayor Duterte. From like 25 minutes, na in-interview siya lahat ng media, dahil dun nga sa reaksyon. Naintindihan ko yung buong storya niya. It was 25 minutes. But then again, yung ang kinikwento niya is hindi siya magsusorry doon sa nagawa niya dahil galit yung nararamdaman niya noong 1989. Hindi, kasi kaya pinag-uusapan natin dito, di ba, Attorney Mel, yung kung paano yung delivery niya at nakakalungkot din yung reaction ng audience doon sa rally. Hindi naman natin, ako naintindihan ko yung galit na galit siya or kung paano nag-react siya noong nangyari yung insidente. But we're talking about yung kung paano niya dineliver yung yung lines na yun Kasi alam mo, ang rape kasi pinaka-violent, intrusive, at saka pinaka-evil na gagawin mo sa isang babae. Kaya hindi, kahit na joke yan, hindi dapat gawin yan. Kasi nga, basta sinabi mong, ako muna dapat nauna. Talagang, whether it's a joke or not, the issue is gender sensitivity dyan. Yes, very crass kasi yung joke. Very crass, very crass. Alam nyo, pero aside from the fact na nag-joke siya tungkol sa rape, of course, it does not sit very well with a lot of people. Mas nanginayang siguro yung mga tao dun sa naging pahayag niya na never ako mag-apologize on principle alone. Pero what's the principle here? Ano ba yung principle na pinaglalaban niya? Ayun na ayaw niya mag-apologize? Kasi for me, the principle on which you should apologize is because you violated a very gender-sensitive issue that are held sensitive by women, diba? Alam mo, Grace, sabihin mo lang, rape. Yun nga, di ba, Jeff? Parang, wow, kwidaw ka na talaga doon, parang ibang klaseng ibang klaseng krimen yan. Ang mga reactions pa nga ng mga netizens, at sinasabi nila, Mayor Digong is a bad joker nung time na yon. He's a good leader, pero yung pag-joke niya, hindi yata maganda. And ang nakikita ko naman dyan, attorney, it only shows na si Mayor Digong, kung ano yung nasa utak niya, na ilalabas niya kaagad without filtering it. So, ang nagkakaproblema siya, yung epekto na nun, doon na siya nagkakaproblema siguro. Pero yung siguro in his head, nakakatawa yung joke niya. Tapos hindi na-filter ng maayos. Hindi niya na-filter Especially, ito mga kapatid, hindi lamang ito, isa to sa insidente, pero itong taong to ay tumatakbo para sa pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Okay, nakikita natin na, sabi ko nga katulad sabi ko, if you're gonna watch the video, maintindihan mo yung pinanggagalingan niya Kaso nga, hindi na tama, and it's sad kasi magiging pinaka-maimpluwensya ka ng bansa. Tapos ganito, yung mga supporters, that time na yung nandun sa audience, talagang maririnig mo yung tawanan. I don't think nag-sync sa kanila na we're talking about
a rape victim na hinostage na sinabi pa nga niya na paulit-ulit itong hinala. Inislit pa yung Ito, no, throat eh. It's not, yes. Di ba? Inislit pa yung throat kaya. Sabi niya, hindi siya magsasorry. Tapos, di ba, yung bugso ng damdamin pa niya sa Gabriela because ang grupong Gabriela ay humihingi ng apology. Apology. Na sayang ay dahil sinusuportahan siya at sinabi pa nga na ito siguro yung magandang pagkakataon para ihayag niya kung ano yung kanyang plataforma or plano para proteksyonan ang karapatan ng mga babae. Maganda yung punto mo, Cheryl. Kasi kung tumatapok kang bilang presidente, talagang dapat maging ehemplo ka. Kasi ang mga salita ng presidente, isang bitaw mo lang dyan. Isang bitaw mo lang dyan, makikinig na tao sa'yo at pwedeng sabihin, o presidente ka, tama yung sinasabi mo eh. Baka magkaroon ng maling signal eh. Diba? Saka dapat hindi ka careless din. Sa salita pa lang. Di ba yung mga, like for example, yung architect nga eh, mas gusto nilang magkamali sa plano before sa execution. Uy, ganda nun ah. So kasi kung sa plano pa lang mali na yung design mo ng bahay or building, magko-collapse na yan. Paano kung in-execute mo pa? So nakakatakot kung meron tayong, for example, I'm not against any candidate here, pero nakakatakot lang sa salita pa lang, careless ka na. What if kung i-execute mo pa yan, magkamali ka pala, uy, pag nakita mo na yung damage na nangyari nung utos mo, for example, uy, mali pala to. Alam mo, Jeff, tsaka isa pa, basta pagiging presidente ka, Cheryl, Grace, alam mo, dapat magbago ka kahit papaano. Di ba yung mga dating ginagawa mo, hindi mo na pwedeng gagawin. Pero Kasi iba na ang antas mo. Di ba, Attorney Mel, nakita din natin yung kanyang pagbabago eh. Di ba, nagkaroon ng sorry, Yes. di ba, may mga pagkakataon. Pero this time, ito, sinubukan po natin na kontakin since yesterday na we were hoping about Mayor Rodrigo Duterte in Davao na kahit phone patch. Pero Yes, yung chief of staff niya sinabi, hindi kaya. Dahil kung gumising siya, hindi niya kaya ng ganito kaaga. Pero I think doon sa mahabang interview niya na sa media, hindi nakuha rin ni Mayor Duterte, baka gusto niyo pong pag-isipan ulit, hindi niya nakuha na yung inihihingi ng tao, nagre-react yung tao, hindi doon sa nireact niya noong 1989, kundi yung iyong behavior nitong this particular rally. Ayun, all right, okay. Lalo na pag naging rape joke, it will never be received well by anybody. Tsaka, lalong-lalo na ngayon, last stretch na tayo ng campaign period. And you're Home stretch, statistically home stretch, tied. It's a yes. very close election. Para sabi ko nga can he afford this type of mistake? And sa palagay ko, hindi ito yung magiging last. I'm sure we'll hear more things that will come out that will frustrate He'll us take in the advantage future. of this video. Exactly. All right. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.